Maraming iba't ibang pamamaraan na kung saan pwede natin i-apply yung mga derivative rules sa isang calculus problem. Yung makikita nyo mga problems dito sa ating lesson today will be finding the derivative of a given function na meron namang sinusundan na table. So sa mga problems tulad nito, ang una nyo dapat gawin is pag-aralan kung ano ba yung mga nasa table na nakikita nyo. Dito sa table natin, meron tayong mga values ng x dito sa column na ito. Meron tayong f of x. Meron tayong f prime of x, which is yung derivative ng function ng f of x. Meron din tayong function na g of x at yung kanyang derivative function na g prime of x. At andito yung mga numbers na corresponding doon sa ating mga values ng x. So kung meron tayong x equal to negative 2, f of negative 2 raw is equal to 3 at ang g of negative 2 will be negative 5. At kung kukunin naman natin yung f prime of negative 2, yung f prime of negative 2 which is yung x value na negative 2 will be equal to 1. So yan yung simpleng pag-intindi nung sinasabi doon sa table natin. So gagamitin natin ngayon yung table na ito sa paghanap ng derivative tulad ng derivative problem na gaya nito. So let's say ng ating function h of x ay equal sa f of x plus 3g of x. At kailangan daw nating hanapin si h prime of negative 2. So sa pag-solve ng problem na ito, kailangan lang natin pag-aralan kung ano ba yung hinahanap dito sa problem. At dito sa calculus problem na ito, ang hinahanap natin is yung derivative ng h of x at point negative 2. Or sabihin na natin at the value of x equal to negative 2. So kunin natin ngayon yung derivative ng h of x given that h of x is equal to f of x at 3g of x. So alam natin na ang derivative ng f of x is simply f prime of x at ang derivative naman ng g of x or ng isang function tulad nito ay g prime of x. Now, since nakuha na natin yung derivative ng h of x which is h prime of x, pwede na natin gamitin yung table para mahanap natin yung mga exact value ng f prime of x at g prime of x doon sa given x value. At ang hinahanap na specific number natin is h prime of negative 2. So, ang gagawin lang natin is to plug in the value of f prime of negative 2 at hanapin din si g prime of negative 2 doon sa ating table. At alam natin na ang f prime of negative 2, so ito yung ating mga f prime of x. So kung ang f prime of negative 2 ang hahanapin natin, ang f prime of negative 2 is equal to 1. Kaya yung ating f prime of negative 2 is equal to 1. At si g prime of negative 2 naman, titingin tayo dito sa g prime of x at hahanapin natin yung value na negative 2 which is right here. So ang intersection niya is 8. So ang g prime of negative 2 is equal to 8. So by substitution, nakita na natin na pwede nating mahanap yung h prime of negative 2 using our table which is equal to 1 plus 24 equal to 25. So yung ating h prime of negative 2 na hinahanap kanina using our rules of derivatives at yung ating table of values is equal to 25. So let's have another example. Sa example naman natin na ito, ginagamit pa rin natin yung parehas na table. Meron tayong h of x at yung h of x naman natin ngayon is f of x plus g of x. At hahanapin natin si h prime of 1. So tulad nung ginawa natin kanina, kailangan lang natin kunin yung derivative ni h of x. At pag kinuha natin yung derivative ni h of x, si h prime of x will be equal to f prime of x plus g prime of x. Kasi yan yung basic rule ng derivative na isang function. So pwede na natin gamitin yung table natin na pinapakita ko dito sa screen at hahanapin natin yung specific value ng ating function which is h prime of 1. So plug in the value of 1 dun sa ating mga x's, kaya meron tayong f prime of 1 plus g prime of 1, and using our table, yung ating value ng f prime of 1, so titingin kayo sa f prime of x, at hanapin nyo naman si x equal to 1. So makikita nyo na si 7 yung f prime of 1, at si g prime of 1 naman, titingin kayo sa g prime of x, at isa-substitute nyo si x which is
1. So si g prime of 1 is equal to 6. So by direct substitution, yung h prime of 1 natin will be negative 3 plus 6. So napalitan na natin yung mga f prime of 1 at g prime of 1 using our table values. So h prime of 1, or the derivative of h at 1, is equal to 3 using our table. Now, do sa example number 2 naman, meron naman tayong function na h of x, at ito naman ay gumagamit ng panibagong rule ng derivatives kasi meron tayong f of x times g of x at hahanapin daw natin si h prime of 0. So, ibig sabihin nito, kailangan natin kunin yung derivative ng ating function na h of x. Now, since yung ating function na h of x ay f of x times g of x, gagamitin natin yung product rule. At ang product rule nakasaad doon na ang gagawin natin is kukunin natin yung derivative ng f of x, kokopyahin si g of x, plus kokopyahin naman si f of x at kukunin yung derivative ni g prime of x. So yan yung derivative ng ating function using the product rule. Now, by substitution, hahanapin natin ngayon si h prime of 0. So, titingin tayo sa f prime of x na column at isa-substitute natin si value na 0. So, f prime of 0 ay equal to 9 at ang g of x, which is g of 0, will be equal to 9 din. So, yun ang pagkuha natin ng substitution mula doon sa table. So, tulad ng ginawa natin kanina, kukunin naman natin ngayon si f of 0. At sa f of 0, titingin naman kayo sa f of x column at papalitan si x ng 0, which is equal to 5. At sa g prime of 0 naman will be g prime of x, replace x by 0 na magiging equal to negative 3. So, by simplifying our function, yung h prime of 0 natin is equal to 66. So, once again, gumamit lang tayo ng product rule dito sa ating function na ito para makuha si 66. Now, dito sa third example natin, hahanapin naman natin ngayon si h of x given ang function ay e to the x times f of x. So, since meron tayong dalawang function dyan, which is yung e to the x at f of x, pwede uli natin gamitin yung product rule. So, pag ginamit natin yung product rule, magkakaroon tayo ngayon ng derivative ng first, which is e to the x, ay e to the x lang. Kokopyahin natin si f of x kasi yun yung nakasaad doon sa product rule, plus yung derivative naman ngayon ng f of x times kokopyahin natin yung e to the x. So, fortunately, yung e to the x natin is kaparehas lang ng kanyang derivative. Yun yung rule ng pagkuha ng derivative ng e to the x. Kaya, hindi siya nagbago. So, by substitution, hahanapin natin ngayon si h prime of 0. So, papalitan natin ngayon lahat ng x ng 0. So, mayroon tayong e to the 0 times f of 0 plus f prime of 0 times e to the 0. Now, alam natin na yung e to the 0 is equal to 1 at yung f of 0 at f prime of 0 naman is hahanapin natin yung values niyan doon sa ating table. So, ang h prime of 0 natin will be 1 times 5 plus 9 times 1, which will give us h prime of 0 equal to 14. So, once again, gumamit tayo ng product rule para makuha natin si h prime of 0. At dito sa ating problem man na ito, meron tayong m of x at yung m of x natin is equal to 1 all over f of x. At hahanapin daw natin ngayon si m prime of 1. So, since yung function natin ngayon ay isang rational function, gagamitan natin siya ng quotient rule para makuha natin yung derivative ng m, or m prime of x. So, ang derivative rule, meron tayong low d high minus high d low all over low low. So, susundin lang natin yung derivative rule na iyan na natutunan natin sa previous lesson para makuha natin si m prime of x. So, sa m prime of x natin ngayon will be f of x times 0, which is low derivative of high, minus high, which is 1, times the derivative of low, which is f prime of x, all over the square of the bottom number, which is, or the bottom function, which is f of x squared. So, since nakuha na natin yung derivative, pwede na natin gamitin si m prime of 1. So, i-replace natin lahat ng x ng 1. So, meron tayong f of 1 times 0 minus 1 times f prime of 1 all over f of 1 squared. So, gagamitin na natin ngayon yung table. Makikita natin sa table ng f of 1 natin. So, pupunta kayo sa f of x.
Replace nyo si x ng 1, ang f of 1 ay 3, at f prime of 1 naman ay f prime of x going 1 is negative 3. So by using the substitution, we'll have 3 times 0 minus 1 times negative 3 all over 3 squared, which will give us m prime of 1 equal to 1/3. At yan yung paggamit ng given table of values para gamitin yung rules ng derivative sa pagkuha ng function tulad ng mga examples na pinakita ko sa inyo.